pangarap, san man umabot tayo. Bati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Okay, magandang buhay. Luzon, Visayas, Mindanao. Live naman po tayo sa programang Buhay OFW ngayon. Bantay at kasangga at syempre po, siyensya, teknolohiya. At syempre po magandang buhay po sa ating mga followers and viewers sa apat na sulok ng mundo. Hello po sa ating mga technical side at mga bossing dyan sa DWWD Armed Forces Radio. Tayo po'y napapakinggan po sa pamamagitan po ng inyong mga radio. Kahit wala kayong internet, saan man po kayo naroon, ilagay nyo lang po sa 1134 kHz AM band ng inyong mga talapitan. At kami po ay inyong mapapakinggan yung aming pong boses. Pero sa mga gusto naman po makakita sa aming kagandahan, sa kagopuhan ng ating mga kasamahang broadcaster, kayo po ay makapapanood, kami po inyong papanood sa live streaming po ng DWWD AFP Radio. I-like, share, and follow po ang aming page ng AFP Radio DWWD. At syempre, ito po si Terry Alpha, ang inyong pong kaibigan ng mga OFW. At syempre, ating pong partner na very busy sa mga serbisyong ginagawa niyang pagtulong sa ating mga kababayan, ang bantay at kasangga na OFW International Founder Albert Guanzon. Ngayon po ay nandyan po siya sa Manila Hotel kung saan po ay nagko-coverage po siya ng DOST. Yun po yung mga programa po ng DOST para sa ating mga overseas Filipino workers. Yes, ingat ka lang dyan, Founder. Pwede kang magpasok ng iyong mga balita dito po sa ating programa. Okay. Yes. Ayan. Anong araw na ngayon? December. Naku ha. Next week, eto na po yung simbang gabi. Simbang puto bongbong. Simbang bibingka. Yan po yung isa sa mga nararamdaman natin pagkasimbang gabi. Ang kumain ng puto bongbong na may kasamang tsaa. Okay? At syempre bago po tayo tumungo dyan sa mga puto bongbong na yan at sa pagdirimang ng Pasko ngayong 2024, sa kabila po ng napakaraming trahedya, ang Pilipino palaging naka-smile. Kala mo walang nangyari. Yan po ang kagandahan at kaibahan po ng mga Pilipino sa mga ibang lahi. Tayo po ay nakangiti palagi. Okay. So, thank you so much nga po pala sa PICAARD, DOST PICAARD, sa mga pinapadala nyo sa akin ng mga article po, ano? Ayan po yung mga article na pinadadala po ng DOST PICAARD, ano? Thank you po. Thank you po. At ito po yung ating binabalita at pinapamahagi. Yung mga magandang balita po mula sa PICAARD, ano? Sa ating mga OFW, lalo po yung mga umuwi na, gusto na magnegosyo, gusto nang magkaroon ng mga sariling babuyan, itikan, ano man po yan. Yan po ay under DOST PICAARD, sila po yung talagang sumusuporta. Okay. At syempre po, meron tayong naging coverage. Ito po yung 2024 Magsaysay Future Engineers Technologies Award. Yan po ay ginanap sa Acacia Hotel, kung saan marami pong magandang naging kaganapan doon. Kasi po, kami po ay naka-third place o nagkaroon po ng pwesto sa dancing contest po, media group, ayan. Pero yung mga kalaban po natin, yung mga bossing po, ang gagaling po nila. At least, hindi po tayo nawala sa ranking, ano, kasi every year po talaga kasama tayo dyan. At lagi po tayong naka-rank po. Congratulations po kay Ma'am Luningning Samarita, and of course, Dr. Jaime Montoya and ating pong
kaibigan po, idol na dating secretary ng DOST, si Sec Boy Fortunato de la Peña. Okay, siguro po ay panuurin muna natin yung mga naging kaganapan doon habang tayo po ay bibigay yung mga nangyari, mga detalye. Panuurin po muna natin. Take it away. The presenter obtained his BSMS in Electrical Engineering from De La Salle University. He will present his research on advancing swarm robotic security, a two-factor blockchain consensus framework for environmental surveillance. Let us welcome Mr. Mark Herzon C. Barion. Fellow finalists and our esteemed guests. So this morning I'll be presenting my study that is entitled Advancing Swarm Robotic Security, a two-factor blockchain consensus framework for environmental surveillance. So as mentioned, I'm Mark Herzon C. Barion. I'm a recent graduate at De La Salle University, graduating summa cum laude at the BSMS Electronics and Communications honors program. So I was awarded the gold medal for outstanding thesis, as well as being awarded as the Eduardo Pohanco Jr. Award for Excellence in Research and Leadership. Currently, I'm a part-time faculty. Composed of 13 members. And the 9 finalists were selected from 19 entries. Originality and creativity, 15. Quality of presentation, 15. Contributions to national development and knowledge, 30%. Assist for other MSTCs so that we could achieve their goals. So the thesis was also awarded in design competitions such as the James Nextel Award recently this year. The fingers and you look at the space in between, it's gonna start to move together. Like there's a small piece of thread putting them closer. Academician Angela Lazaro, the distinguished members of the panel will be introduced appropriately later. Of course, Honorable Ramon Magsaysay Jr., represented by Mr. Jaime Magsaysay. Thank you very much. Our partners from the media, our online audience, and our guests today. Ladies and gentlemen, a distinguished morning to everyone. Isang makaagham na umaga sa inyong lahat. On behalf of the National Academy of Science and Technology Philippines, I am pleased to welcome you all to the paper presentation of finalists and awarding ceremony of the 2024 Magsaysay Future Engineers Technologies Award. Established in 2006, the METT aims to encourage young engineering students to pursue careers in science and technology.
promote a culture of diverse scientific Question, no? So, sino unang gusto magtanong? Well, I have a question, not for everyone, but some selected presenters. The first one is to Mr. Marion. Okay, so who are the, for future applications, who are the decision makers or potential adopters whom you should convince to make your R&D useful? Okay, so for the question, since my research particularly delves around cybersecurity and data communications, it's important to partner with departments such as the Department of Information and Communications Technology. So in this sense, we can improve the network infrastructure of the country, particularly since data is a commodity to data. All right, so we're pleased to announce the results of our competition this afternoon. And after a very tempestuous time to deliberate on the results, okay, we are finally able to publicly announce the winners. So this afternoon we have 2 consolation prizes. All right. And the prizes go to, of course, our media friends. Palakpak naman dyan. The consolation prize. Thank you po. The other consolation prize goes to the Manila contingent. Congratulations! Ayan na. Ayan. Thank you po. So we would like to call on the participants, the performers for a From the Manila group, photo of opportunity. the fund. And they will come, so meron na po silang fund. Yun po kasi ang come-on ni Dr. Rasco para mag-attend personally yung mga NAS members. Ngayon, meron po kasing iraraffle na ilan? 3 pong steel fund. Ito po ni last year, yung iraraffle
Okay, tayo po yung magbabalik. Ayan po yung napanood niyo po kanina. Ito po yung nangyari po na Magsaysay Future Engineers Technologies Award. Ito po yung mga future scientists po natin, yung mga kabataan. Magagaling, matatalino, may kanya-kanya silang kaalaman, mga research na kanila pong i-present na talagang kahanga-hanga po. So, doon po sa mga naging kaganapan po ay ang president po ng Las Philippines ay si Academician Jaime Montoya. Siya po yung nagbigay ng welcome remarks. At siyempre po yung presentation ng mechanics, yung award, tsaka introduction ng mga members and board of judges, si Academician Angel Lazaro III po. Siya po yung member ng Las Philippines, chair, board of judges ng Magsaysay Future Engineering Technologies Award. Ito pong mga naging presentation, binigyan po sila ng 15 minutes each. Kasama na po dyan yung si Mark Harrison Barrio ng De La Salle University. Yung pong kanyang present is Advancing Swarm Robotic Security Two-Factor Blockchain Consensus Frameworks for Environment Surveillance. Yung pangalawa po ay si Charles Jared Canyolas, University of the Philippines naman po siya, Los Baños. Operational Model Analysis of a Bridge with Varying Measurement Densities. Ang gagaling po talaga, kahanga-hanga po sila. And pangatlo po ay si Joseph Aristotle de Leon ng De La Salle University. Development of Novel Urban Subsurface Imaging System for Monitoring, naman po sa kanya. At si Ms. Kyra Maxine Gonzalez, theft detection, galing ha, maglalagay po ng distribution network ng sa rooftop NPV and metering. Si Kin Lebrillo po ng University of the Philippines, Visayas naman siya. Bamboo Cellulose Nanogrills as potential formaldehyde adhesive reinforcement. Engineer ng bamboo plank application naman siya. Si Grace Maligayan ng University of the Philippines, Los Baños, yung sa kanya naman po is changing climate condition using implicit irrigation toolbox. Diyan po sa Santa Cruz, Laguna. At si Marisa Munar, electrification of boats for small scale rural fishing. Christian Dave, real-time HDR for mouse control. Yan po naman yung transformer o handicrafted description. At si Patrick Santisidad ng UP Diliman, in Philippine Indigenous Physical Instrument Recognition at saka classification po ng timber pitch characterization. Yan po yung mga pinili po na mga magagaling po natin mga researcher, na mga bagong scientists. At siyempre po, itong Magsaysay Award na ito, pagkatapos po niyan, nagkaroon po naman ng pagtitipon. Yan po ay para naman po sa tinatawag na NAS Thanksgiving Gathering, kung saan po ay naging masaya po ang lahat. Year-end po yan, ginagawa po yan. At dyan po ay si Ma'am Luningning Samarita po, siya po ang director ng NAS Philippines. At nagkaroon po ng mga talent portion. Nakatuwa po mapanood ang ating mga scientists na nagsasayaw, makanta. Ang galing-galing po nila. Yan po. At siyempre po, congratulations po sa lahat ng nanalo ng talent contest. Pinakita po yung galing ng bawat isa. Best performance, best costume. Ayan, congratulations po. Yung group po natin ng media ay nakakuha po ng 3rd place. Ayan. Sandaling praktisan lang po yan sa banyo. Okay. Congrats po. Palakpakan po natin ng DOST. Merry Christmas and Happy New Year po sa inyo. At thank you po sa naganap na Thanksgiving gathering po for all media journalists po ng NAS Philippines. Okay. Okay. Dapat pinapatugtog na natin Christmas kasi Christmas is just around the corner. Pero patuloy pa rin ang kalamidad. Ayaw pa rin po tayong tigilan. Lalong-lalo na po ang ating mga kababayan na nasa Bicol. Sabi nga, kung kayo po ay magdiriwang ng mga Christmas party, gawin nyo na lang pong simple kasi
Sa panahon po ngayon, marami pong nagugutom. Maraming mga kabayan tayo na hindi alam kung saan titira, hindi alam kung saan kukuha ng pagkain. So, congratulations po sa DOST rin kasi po, sila po ay namigay doon po sa mga nasalanta sa Bicol. Nag-repack po sila ng bigas, mga dilata, at kung ano pa, at yun po ay dinistribute po doon. Ayan. Saan po yung iba pong ahensya rin ng ating pamahalaan, ng gobyerno, ay ganun din po ang gawin. Simpleng gathering for Christmas, na talaga naman po ginagawa taon-taon, pero hanggat maaari po yung half noon na budget ay donate na lang po sa mga nabiktima at nasalanta ng bagyo. Ilang bagyo na po yung dumaan na yan, walang tigil. At sabi nga, meron pang isa ulit na bagyo bago matapos ang Disyembre. Saan naman din naman po ganun kalakas. Alam nyo naman pang Pilipinas, lugar ng bagyo, volcano, at kung ano-ano pa. Sumasabay pa po ang politika, yun ang pinakamatinding bagyo dito sa ating bansa. Pero alam po natin, kayang-kaya po yan na i-manage po ng ating mga namumuno. Ayusin, di ba? Sabi nga ng ating Pangulo, hanggat maaari, wala na pong impeachment na magaganap kasi wasting money, wasting time, walang magiging benepisyo sa ating mga kababayan ang gagawin pong impeachment. Yan ang ating gusto ng ating Pangulo. Pero sabi nga, mayroong mga tao na may mga sarili po silang gustong mangyari. Kaya mga private na po itong iba na itutuloy pa rin po daw nila impeachment. Pero at least tayo po, hindi na po tayo magsasayang ng pera. Alam niyo po, habang nagkakaroon po ng impeachment, kinukuha po yan sa ating pera ng bayan. Yung mga gagastusin yan habang ginaganap yan. Mahaba-haba yan. Ano dyan. At imbes na may matalaka yung ating mga congressman, mga senador, ng mas magandang batas na makakabuti sa ating bayan, mapopokus pa po dyan sa kakatanong, kaka-imbestiga. Bandang huli naman po, wala rin naman po ang mangyari. O isa, kung yun naman pong ibang gustong tinutuloy, go ahead po. Yan ang gusto nyo. Choice nyo po yan. Pero sa ating Pangulo, sang-ayon po ako. Sanabi niyang hindi kailangan dahil walang magiging benepisyo ang ating bansa. Okay, yan po. So, iwan na muna natin ng politics. Natatalakay lang po natin yan kasi parang isa sa parang kalamidad. Daig pa yung kalamidad. Dahil kasi po mga pinuno po ng ating bansa yan. Bahala na po si Papa Jesus. Ngayon po, sa ating pong mga tips, bigyan po natin ng mga tips yung ating pong mga kabayan na nakakuha na po ng bonus. Mag-ingat po kayo. Marami na naman pong mga snatcher, hold-upper, nanunutok. Alam nila na may bonus kayo at mag-shopping. Kaya inaabangan nila ang inyo pong bag, tsaka inyong lookbookan. Kung kayo po ay nasa maraming tao, namimili katulad ng Divisoria at Tutuban, siguraduhin nyo lang po ang inyong bag ay nasa harapan. Magsuot po kayo ng sling bag, yung sa balikat, at tapos nasa harapan ninyo. Wag po kayo maglalakad na ang inyong pong bag ay nasa gilid o nasa likod. Sigurado, merong kamay na maliligaw po dyan. Okay. Siyempre, sa pag-shopping, tandaan niyo po, marami din pong scammer. Pag bibili po kayo ng prutas, tumpok, mura, no? Kasi tumpok, 50, 100, ang daming prutas. Siguraduhin nyo po yung ilalagay sa supot. Yun yung tinuro nyo at yun ang pinili nyo. Kasi pag uwi nyo ng bahay, makikita nyo bulok yung nasa ilalim. Yan po yung mababait natin mga kababayan na walang gawa ko dito, mangloko ng kapwa. Yan po sila.
Yan. At meron din po mga style, t-shirt, buy one take one. Makita mo, 80 pesos po, buy one take one. Yung pala, 180 po yun. Tinakpan po yung 100. 80 ang nakita mo na dalawa. Pag hawak mo na yun, hindi ka na makakapalag kasi medyo may tatabi-tabi sa'yo na mukhang maton. Yan. Ingat po kayo. Sa mga ninong at ninang naman, hindi man ninong at ninang, sa mga magre-regalo po sa mga bata na mga pamaskong laruan. Yan. Baka pag nakita nyo mura, bili na kayo. Pero dapat yung tandaan sa mga laruan sa bata, meron pong safety, standard po ng toys, lalo na po yung mga plastic. Yung po yung mga plastic na hindi po dumaan sa inspection, hindi po kumbaga sa meron pong dinadaanan po yan na parang safety ng ating pong mga products, meron pong LED, yung pong mga laruan, na pag ginawa ka ng bata, lalo na po yung bata na mahilig magsubo, makakain niya po yun, lason po yun, yung ingatan niyo po. Wag po kayong bibili ng laruan na ang mumura, pero may halo naman pong nakakalason sa plastic. Yan po ang inyong tandaan. Yun naman pong mga ninong na mahilig magtago. Kung naman po kayong magtago, lalo na kung dinayo pa kayo ng inyong inaanak, malayo-layo. Tapos yung mga kortina ng bintana nyo, sarado-sarado, walang tao. Kung naman po, kasi yung mga bata naman po kahit ano lang po yan. Alam ba po, tulang tayo sa budget, mga candy-candies lang naman yan, okay na po sila. Basta meron lang maiabot sa inyo pong mga inaanak. Kasi kung nung bata po pa kayo, kayo'y napapagtaguan ng inyong mga ninong at ninang, syempre po ayang yung mangyari, yung naranasan nyo noon. Yung pagtaguan ang mga inaanak, kawawa naman sila. Yan po yan. Okay. Yung mga sasabi po natin about Christmas. Christmas is kapanganakan daw ng ating Panginoong Jesucristo, Papa Jesus, na pinagdiriwang at ginugunita. Kaya po pag sinabing Christmas, it's gift giving. Mas magandang namimigay ka kasi yung ikaw yung naghihintay ng magbibigay. Pero ako po, okay lang po sa akin kung may magbibigay. Mayroon naman po lalamog ngayon madali po natin tanggapin yan. Jokes po. Pero kung meron naman, okay lang po. Tanggapin po natin yan. Sabi po natin dito, ang Pasko ay pagmamahalan, pagbibigayan, at dapat po yung mga hindi magkakasundo, na mga magkamag-anak, magkakapatid, ano man ang inyong relasyon, kadugo kayo, ito po ang buwan o panahon na kailangan nyo na pong magpatawad sa bawat isa. Kalimutan nyo na po kung ano po yung mga pinag-awayan nyo, pinagtalunan nyo. Ito na po yung panahon na magpatawaran. Ang sarap po mabuhay nang walang kaaway. Ako, alam ko, wala akong kaaway. Unless yung sila yung umaaway sa akin, pero dead na ko rin yan. Never mind. Mang-away ka lang gusto mo, pero wala akong nadidinig. Di ba makakatulog ka na masarap? Hindi kayong pag natulog ka, galit ka kasi iniisip mo si Petra o kung sino man yan, galit sa'yo kasi naiinggit at ikaw naman papatulan mo, mag-aaway na kayo. Hindi po. Sa atin po, kung may isang taong maninira sa'yo, hayaan mo siya. Enjoy niya lang ang paninira. Siya naman po magdadala niyan. Anoon po yung ginawa niyong paninira sa'yo, wag mong gantihan. Mas gawin mo date mo lang, batiin mo siya. Kahit saan mo siya makita, batiin mo na parang walang anuman nangyari. Siya mismo ang magigilty sa kanyang ginawa. Kaya niyo ba yun? Ako, kaya ko yun. Sa akin, walang masamang tinapay. Ano man ang hangarin mo, ano man yung tingin mo sa akin, ano man yung gusto mong siraan ako, ikaw na magdadala niyan. Hindi ako naaapektuhan yan. Okay lang po yan sa akin.
Kaya dito sa lugar ko, mga kapitbahay ko, wala akong kaaway. Lahat po yan kabatian. Kabatian ko sila. Nakakangiti pag silip ko sa bintana, naka-smile ako, naka-smile din siya, di ba? Kasi ang kaaway mo, kapitbahay mo, naku po, pag silip mo sa bintana, kita mo nakasimangot, ikaw rin nakasimangot ka na, sira na ang araw mo. Pero dahil wala akong kaaway, love your neighbor. Yan. Isa po yan sa aking nasusunod sa Ten Commandments. Sa mga kasamaan ko sa media, wala akong kaaway. Kung sila man po ay medyo, alam niya na, minsan yung pagka may inggit, yan ang nagiging simula na ikaw ay sisiraan kasi naiinggit siya, na-insecure siya. Yun ang ano doon. Kung meron mang ganon, dead na ko sila. At wala rin akong kaaway. Di ba mga taga-media kong kaibigan, friends tayong lahat, di ba? Magkakasama tayo, beso-beso, papababae, papalalaking taga-media, kaibigan po natin lahat dyan. At sa aking mga batchmate, lalong wala. Lahat po kayo ay gustong mapagbigyan sa ating pong mga ginaganap na mga banding, batchmate, masaya, magsayaw lahat. Yan po ang ating hangarin. Wala po sana tayong masamaan ng loob ngayong darating na Pasko. Kung meron man po, ay umpisahan nyo na pong magpatawad, mag-usap. Huwag po kayong mag-pride na hindi kayo ang mauna. Okay lang po yan na mauna. Sabi nga, pag sobrang taas ng pride mo, ay mahirap kang abutin. Mahirap kang mapunta sa langit. Pray your pride and swallow it. Kasi yung pride po yan yung minsan talagang nakakasira po sa ating buhay at sa ating kasiyahan. Stress-free. Ang ating pong grupo, ang Shining, ayan po, Shimmering, yan po yung mga senior citizens sa ating lugar. Stress-free. Wala na rin po mga kung ano-ano mga issue, kalimutan mo na po yan. Enjoy po, enjoy ang darating na Pasko. Ang ating mga OFWs na malayo, naku po, ilang taon tayong overseas Filipino workers sa bansang Dubai, talagang siguro mga 10 taon mahigit tayo nandyan. Walang high-tech na mga cellphone, ang hirap. Kaya nga po ang program natin is Buhay OFW. Ngayon is teknolohiya. Hindi na po na homesick. Dati meron po akong article sa newspaper, yung daily newspaper po, daily. Ang title po niya ay Homesick. Kasi po naranasan ko kung paanong ang hirap labanan po ng homesick nung panahon na yon. Kasi bago kami makakuha ng letter, ng balita sa aming pamilya, buwan po. Ngayon po click mo na yung cellphone, video call mo lang yung iyong anak, yung iyong magulang. Pwede pa kayong sabay kumain, pwede po kayong sabay sa inyong Noche Buena, kapilig mo siya sa Pasko, kausap mo. Yan po ang kaibahan. Talagang noon po, tape recorder pa noon. Pag pine-play namin yung tape recorder, isang buwan, bago namin malaman yung balita, tumutulo na lang po yung luha po namin. Nung time na yun. At saka telex po, yan po yung araw. Kaya napakapalad po na ating mga OFW ngayon. Hindi na po gaanong na homesick, ang daming libangan sa internet, YouTube, Netflix, kung ano-ano pang movie mapapanood nyo. Kami po noong panahon namin ang TV dun sa Dubai, pag binuksan mo po, Arabic, Indian. Kaya ako na-enjoy na rin ako manood ng Indian film. Kasi no choice. At saka yung paborito kong wrestling ng araw doon sa Dubai. Ang sarap po manood ng wrestling ko. Although alam mo naman na parang nilalaro lang nila yung kanilang pagbabuno. Nai-enjoy tayo doon. Yan po. Kaya nung time na yon, pumunta ako ng Dubai, may dala po akong gitara. Ayan. Kasi yun po yung number 1 na libangan ko doon. Mag-gitara po. Marunong po ako kasi. Yan po. At saka chessboard. Yan. Yan ang ating mga libangan doon. Super. Wala pang mga ganong outlet. Walang mga mall. Ang unang-unang mall dyan sa Dubai, yung Algorare. Ang liit-liit pa po nung Algorare. Ngayon, grabe.
Talagang mga malahigante ang mga mall. Ang daming mga tourist attraction, di mo siya malilibot. Kahit na mag-stay ka pa siguro isang buwan dun ang hirap maubos po yung magagandang lugar sa UAE po, United Arab Emirates. At sa mga Pilipinong nandun, mga sikat na po sila. Kinikilala na ang ating mga Pilipino musician and artist sa UAE. Congrats sa inyo Lalo-lalo na po doon sa anak ko, sa daughter ko na si X at ang aking son-in-law na si Maki. Ang pangalan po ng group nila ay YY2 kasi dalawa lang po sila. Pero ang kanta po nila ay compose nila, sariling compose. Talagang pag napakinggan nyo po, para kayong nasa alapaa, para kayong nasa langit. Yung boses po ng aking daughter, kakaiba. Yung mami niya, bedroom voice. Pero yung pong daughter ko, parang angel ang kanyang boses. Ang ganda-gandang gawing background sa mga parang mga espada, yung mga kingdom na mga ganon. At saka po, kilala na po sila sa UAE kasi sila po ang mapapanood nyo once binuksan nyo ang website ng Dubai Tourism. Sila po ang unang-una nyo makikita na nakabungad na umaawit. Ang YY2 with X and Maki. Yeah, hindi ko lang na-prepare yung kanilang awitin, pero one time ipapapakinggan ko sa inyo yung kanila pong mga MTV para mapanood niyo po. I'm so proud po sa kanya. Siya po yung pangalawang kids ko, daughter, son, and then daughter, son, daughter. Ganyan po, 4 po sila. Mga artists po, ayan. Ayan, congrats po sa grupong YY2 at syempre yung mga banda dyan na nasa bansang UAE, mga iba pang mga artists and musician, wrestler, Filipino wrestler, ayan. Si Chicken Joy, namimiss ko kayo dyan. At meron din po tayong Filipino rapper, ang galing-galing din po. At meron din tayong Filipino chef na may restaurant ng Filipino food sa Dubai. Wala na po kayong hahanapin sa UAE, lahat na po ng mga products ng Pilipino nandyan po. Noong araw ng panahon namin, nagpapapadala pa ako sa nanay ko ng longganisa, tosino, toyo, mga dry foods, bagoong. Ay ngayon po, nandyan na po lahat. Wala na po kayong hahanapin. At syempre, yung pinakapaborito po natin sa lugar na yan, ang gold. Ang sarap-sarap po mag-invest. Diyan po kayo mamili ng mga ginto, mga ginintoan. 22K ang pinakamababa po doon. Yung 18K hindi po pinapansin yan. 22 po talaga. So that time, nakapag-ip naman tayo ng gold. Investment po yan. Yan po, pa rin pong ipapayo ko sa inyo, mga OFW. Huwag po kayong gastos ng gastos. Habang nandyan po kayo, mag-ipon kayo. Kahit monthly, maglagay po kayo sa inyong piggy bank, kahit $100 a month. Magugulat po kayo. Kasi po ganyan ang ginawa ko, nag-ipon po ako. Straight, 3 years, 4 years. 3 years di ako umuwi. Nag-ipon ako. Pati yung nakuha kong mga pay sa company. Yan po, nakabili ako ng sariling bahay. Yan yung number 1 kong pangarap. Mabilan ko ang magulang ko ng sariling bahay at lupa. Kasi po that time, darating po yung may-ari ng lupa, naka-jeep, naka-owner, kinakabahan na po kami. Baka kami sabihan na, sige maganda-handa na kayo. Lisanin nyo na yung aking property. Yan po lagi nasa isip ko. Mag-goal kayo, maggawa po kayo ng parang board, parang yun yung dream nyo. And then after ng house and lot, kasi nung panahon na yun, mura pa Ngayon, sobrang mahal na talaga. Nahabol. Nung time na yun, napakadaling bumili ng property. And then car, and then business. Talagang kaya nyo kung gugustuhin nyo. Huwag po kayong magbulagsak. Huwag kayong magbisyo. Kami po, 16 kaming mga babae na sabay na pumunta ron. Mga kasama ko po, mga mahilig sa shopping, mamili ng pamili. Tayo rin naman po nagsha-shopping, pero spend wisely. Palaging meron akong pinapadala sa parents ko, aside do sa iniipon ko. Kaya, nung pinagsama po namin yon, nakabili na po ako ng property. Yan po ang lagi nyong isipin. Mag-ipon po kayo. Save for tomorrow. Huwag pong kayo sumasweldo malaki, ang laki ng
gastos nyo rin. Okay lang na mamili kayo ng mga ginto kasi investment po yun. Pero yung mga ibang mga gamit sa bagay, kasi ang mura ng electronics dun sa Dubai talaga matutuksok ang mamili talaga ng mga component ng araw yung mga kung ano-anong mga electronics, mura po siya kasi tax-free po. Kaya talagang, okay lang naman, spend na sa ganung bagay and then afterwards, mag-ipon ka na. Ayan. Okay. Ano na po ba tayo? Meron po ba tayong oras dyan para tumalakay ng mga bagay-bagay na malaking pakinabang sa ating mga kabayan. At siyempre, experience din po natin, kaya natin sinishare. Experience natin na mabudol-budol. Ayun, kapaingat kayo mga scammer. Ang dami-dami po ngayon sa Facebook. Magugulat po kayo, meron mag-message sa inyo gamit ang Facebook ng kaibigan nyo. Tapos tatanungin ka, alam mo na ba yung kung meron kang pera na 50,000 para makuha mo, ganito, gano'n, yan yun. Kaya mangungutang sa'yo sa GCash. Yun po ang pag-iingatan nyo. Huwag po kayo mag-click ng kahit anong link na padadala sa inyo. Either, mahack ang inyong FB, isang katutak na nagpa-pop out sa inyo pong Facebook account. Yan po, ingatan po nyo, na high-tech na po ang ating mga scammer, no? Kaya, sa lahat po ng bagay, ingat, at ilang araw na lang po, Pasko na po, it's Christmas time in the city. Medyo hindi pa natin ganong mapil ang lamig, pero alam ko kasi, early pa lang naman, ano lang naman ang date ngayon, siguro next week, pagsimbang gabi, eto na po yung simoy ng hangin. Yan po. At siyempre mga awiting ang Disyembre ko ay malungkot. Sa mga nag-iisa. Maraming bagay na pwedeng paglibangan. Kaya huwag niyong sabihin, ang Disyembre niyo ay malungkot. Masaya po ang ating Disyembre. Okay. And po, bago tayo magpaalam, binabati ko po ang ating mga bantay at kasangga ka third chapter. Congratulations po sa inyong mga event, mga project. Ang ating pong mga bossing dyan po sa Amerika, si Sir June, ayan, magbabakasyon, enjoy your holiday, and of course, yung ating pong mga kaibigan dyan po sa Caloocan, sa ating pong headquarters, sa Caloocan po, hello po sa inyo lahat, ingat po kayo dyan, enjoy nyo lang po, wag po kayo mag-iisip ng bagay na masama dahil gusto nyo magkaroon ng magarbong Pasko. Tama na po yung simpleng Pasko lang po. Sabi nga, tinapay at keso lang, okay na po yan. At syempre, para lahat ay happy, hanapin nyo kung saan may ayuda. Yung mga ibang city, super magbigay talaga, no? Hindi naman lahat pare-pare, pero sana all. Okay, at syempre maraming salamat po sa ating lahat ng followers and viewers ng AFP Radio DWWD. Salamat po sa ating technical side at sa ating mga boss sa CRS AFP, ating mga kaibigang broadcaster, ating mga BFFT na Clemente, at lahat po, hindi ko na sila banggitin, dami nila Lahat po, i-follow nyo po ang lahat ng program po sa DWWD at napakaganda po ng mga balita rito. Mula po umaga hanggang hating gabi po. At palakpakan po natin ang ating mga modernong bayani at ang tunay na bayani, ang ating mga sundalo. Saludo po kami sa inyo. Pansamantala na po tayo magpapaalam. Siyempre po, ito po ang inyong lingkod, Terry Alpha, para sa programang Buhay OFW ngayon. Bantay at kasangga, siyensya, teknolohiya, at iba pa. Maraming salamat po.